ating mahal na Panginoon dahil binigyan tayo ng araw ng linggo upang ang lahat ng kanyang mga anak ay magpasalamat, magpuri, itaas ang pangalan ni Jesus sapagkat siya lang ang natatanging karapat-dapat sa lahat ng ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesus na siya ang Kristo. Kaya po, yung nasa labas po, inaanyayahan ko pang lahat na pumasok po tayo sa ating bahay-sambahan upang umpisa na po natin ang ating gawain sa ating minamahal na Panginoon. Bago ang lahat, pangunahan natin ang ating gawain sa ating Diyos na buhay sa pagbabasa ng kanyang banal na salita sa Awit chapter 131 verse 1 to 3. Sabi po dito, lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung sa gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa Sion ang iyong pagpapala. Salamat sa pagkabasa ng banal salita ng Diyos. Pinatawagan ko po si Nanay Belen upang pangunahan tayo sa ating panalangin ng ating minamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo ko'y magbukas na ng ating gawain. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, narito po kami sa loob ng iyong bahay-sambahan upang maghandog, Panginoon, ng papuri at pasasalamat sa buong isang linggo na kasama ka namin sa buhay namin sa buong isang linggo. Lord God, sa mga oras na ito, sa aming pagpupuri, nais namin, Panginoon, na samahan mo kami mula sa umpisa hanggang sa matapos, Lord. Ikaw po ang manguna sa bawat isa. Sa bawat hahawak ng mga instrumento, Panginoon. Samahan mo kami, lahat sila. Lord, ang iyong minister angel na siyang susubuin mo, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, na silang manguna sa bawat instrumento na gagamitin ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na narito kami malakas at punong-puno ng kaligayahan at pagpupuri at pagpasasalamat sa iyong buong isang linggo na ginawa sa buhay namin. Kaya Lord, ang papuri at pasasalamat sa mga oras na ito ay nais namin na ihandog sa iyo sa pamamagitan ng aming mga awitin at lahat-lahat, Panginoon, ay iyong pagpalain. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito sapagkat araw natin ng ating pagpulit pagsamba. Inaiyan ko pang lahat na tumayo na at umpisa natin magpuri, magpasalamat, magalak sa pagpuri sa ating mahal na Panginoong Yesus. Tayo ng mga anak ng Diyos, isang magagandang awitin na alalayan natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat siya ang karapat-dapat sa lahat ng ito. Kaya tayo narito upang bigyan papuri ang ating mahal na Panginoon. Katulad na sinabi natin na ang ating mga pagpuri, pagsamba ay para sa Diyos lamang. Awitan ng mga buong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah.
magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Kaya ang lahat ay magsasaya sapagkat dakila ang Diyos ng ating buhay. Hallelujah! Hey! Hallelujah! Hey! 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 Dakilang ligaya sa aming pinag
para awitin ka, sambahin ka, at tuwalhatiin ka, Panginoon. Harapat dapat, Panginoon, matutay kami ng mga maraming awitin para sa iyo, Panginoon. Tinulong namin, bakit dapatin niyo po ang puso namin na maging karapat dapat sa iyo. Hallelujah. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Napapakumbaba, nagsusumamo. Bakit napatin mo na ikaw ay mamasdan, makaliit
parito, nagkatuwang tao, para maging tunay na propeta, na may pasakrus para maging tunay na pari. Nabuhay na muli para maging tunay na hari upang wasakin ang lahat ng gawa ng diablo. Upang lahat ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na matagumpay, buhay na patuloy na nagtitiwala sa iyo, nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, kami na yung mga anak mo, pagkisahin mo kay Kristo, at dito sa church na Jesus is the Christ, God living in church. Patuloy na maging matagumpay lahat ng gawain, maging maghari ang iyong kalooban mo, Panginoon. At kami ay patuloy mong gamitin, Panginoon, maging sa aming pastor na patuloy po na tindahan mo po dito upang magpahayag ng iyong salita mo, Panginoon Lord. Patuloy mong gamitin ang buhay niya para patuloy na ipalaganap ang nag-iisang kaligtasan, ang nag-iisang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ang Kristo ay libre namin natanggap, libre po namin ibabahagi sa lahat ng nangangailangan ng kaligtasan. Dahil sa iyo, magkakaroon ng 5 katiyakan ng kaligtasan, Panginoon. Katiyakan sa kaligtasan, katiyakan sa kapakawalan, katiyakan sa gabay, katiyakan sa pagpapala, at katiyakan sa katagumpayan ng aming buhay. Salamat sa 5 kapangyarihan na pinagkaloob mo sa aming buhay, Panginoon. The Holy Spirit, Lord, let us, lead us, work us, and fill us every day, Panginoon, and Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito aming binabalik sa iyo. Papurihan, pasasalamat, kadakilaan at kaluwalhatian sa pangalan ng Jesus na nag-isang Kristo. Lahat ay nasabi ng Amen. Purihan po ang ating mahal na Panginoon. Bago po tayo lumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, kamustahin po mga natin ang ating sa kanan, pati na sa kaliwa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kamustahin po ang ating sa kanan, pati na sa kaliwa, habang tayo nagkakamayan. Habang tayo masaya. Gamitin mo sa kanan mo, pati na sa kaliwa. Hawak-hawak kayo ng sapat at magnitian. Huwag naman akong iwan, isipitang papalilan. Sabay-sabay natin pagpulihin, yung mga pumili sa atin. Gamit tayo ng kailangan mo, pati na sa kaliwa. Hawak-hawak kayo ng sapat at magnitian. Huwag naman akong iwan, isipitang papalilan. Sama-sama natin siyang pumili, Diyos ang pumili sa atin. Sama-sama natin siyang pumili, Diyos ang pumili sa atin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kanilin si Opo, ang mga anak ng Diyos. Welcome po ang lahat. God is good and all the time. Amen. Tayo po ba ay pinagpala sa umagang ito? Amen. Pinagpala tayo dahil binigay niya sa atin ang linggo para ang kanyang mga anak ay magpuri, magpasalamat, higit sa lahat, makinig ng kanyang salita. Dahil dito tayo pinalakas, pinatatag ng ating buhay panampalataya kay Kristo. At ito ang first Sunday of the month of February. Ang bilis ng buwan, ang bilis ng taon, kailan lang nagdaos tayo ng ating New Year's o Christmas party. Ngayon naman, oras na po natin ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ba'y handa nang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Isang tanong lang po, kumusta po tayo sa loob ng isang linggo? Patuloy na pinapalakas ang nakakatakan buhay namin kay Kristo. Amen. Thank you, Lord. Nakita ng Diyos ang ating mga puso't isipan na dahil sa Kanya, nagpapatuloy tayo kahit meron tayong mga
financial problem, health problem, physical problem, diba? Gayon pa man, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy tayong tinutulungan, ginagabayan, at higit sa lahat, naranasan natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Kaya, hindi ko na po patatagalin. Time na po natin, oras na po natin ng pakikinig, lasapin natin o damahin natin yung Word of God na ipapahid sa atin ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po na ginamit ng Diyos, walang iba kundi si Pastor Ricky Maligon. Palakpakan po natin ang buhay sa Panginoon. Hallelujah po. Hallelujah. Okay, handa na bang bawat isa? Amen. Okay, so ihanda natin ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, kung ano man nakaka-disturb, so sikapin natin na hindi kayo ma-distract. Dahil napakahalaga ang salita ng Diyos, sabi nga ay ang salita ng Diyos ay mas mahalaga pa sa anumang mahalagang bagay dito sa mundo. No? Na hindi ito dapat isayangin. No? Hindi natin ito binibigay o pinapahayag sa mga, sabi nga ay aso, no? Kundi sa mga anak ng Diyos. So, dahil ang pagkain natin, spiritual, ay ang salita ng Diyos. Ito yung bibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy sa ating paglilingkod. Amen? Amen. In Matthew chapter 16, buksan natin ating Biblia. Matthew chapter 16, verse 13 to 20. 13 hanggang 30 20. 13 hanggang 20. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang alagad at sinabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sinabi nila, ang sabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo. Ang iba ay si Elias at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpapahayag ito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ang sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Amen? Ibinigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos ay mahigpit niyang pinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Amen? Amen. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pahayag na iyong pinagkakalob sa bawat isa. Tunay nga Panginoon, hindi namin maunawaan ang iyong mga salita kung wala ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Dalangin namin o Diyos na kumilos ang iyong banal na Espiritu Santo nang sa gayon amin maunawaan, maintindihan ang iyong mga salita sa umagang ito. Nang sa aming pagpapatuloy sa buhay sa mundong ito ay patuloy namin mapanghawakan na si Jesus ang Kristo. Maraming salamat o Diyos, pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus sa aming panalangin. Amen. Amen. So sa panahon natin ngayon, maraming religion, maraming mga simbahan ang umuusbong. No? Dahil nga ito yung nais ng Diyos. Ngunit kailangan natin malaman kung ano yung pundasyon ng isang simbahan. Ito yung titulo natin ngayon, Foundation of the Church. Amen? Amen. Dahil napakahalaga ang pagtatayo ng isang gusali, kailangan napakatibay ng kanyang pundasyon. Ganun din ang ating pananampalataya sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Amen? So, sa anong paraan natin papatibayin ang ating pananampalataya?
kung tayo ay naguguluhan kung ano yung ating paniniwalaan. Amen? Amen. So, lagi tayong dinuduyan ng mga maraming pagsubok at maraming katuruan. Amen? Ngunit nandoon, ibinigay sa atin ng Diyos ang tunay na pundasyon ng pananampalataya. So, sa isang simbahan, kailangan malaman natin ano ba ang dapat na pundasyon ng isang simbahan. No? Dahil dito sa Pilipinas, maraming religion. No? So, yun nga, sa last natin na mensahe, sabi nga ay manag-ingat tayo. No? Manag-ingat ang bawat isa ng walang makapangdaya. Mag-ingat ang bawat isa na hindi kayo mailigaw ng sino man, no, sa pamagitan ng mga katuruan ng hindi ayon kay Kristo. Amen? Amen. So, ano yung pundasyon ng ating pananampalataya? O ano yung pundasyon ng isang simbahan? Dahil maraming simbahan, mga nagpapahayag, pagka sumali ka sa aming simbahan, ikaw ay ligtas. Bakit mayroon kang kaligtasan? Dahil ikaw ay nasa kawan namin. Kasama ka sa simbahan namin na itinayo ni Kristo. No? Ngunit ano yung sinasabi ni Jesus Christ? Itinayo ni Jesus Christ ang kanyang simbahan sa nakakilala na siya ang Kristo. Yan ang malinaw na sinasabi ni Jesus Christ. Kung kaya, sabi niya kay Pedro, na dati ay Simon, no, mapalad ka. No, kung kaya, anong sabi ni Jesus Christ? Idiniklara niya, I will build my church upon this rock. Amen? Amen. So yun ang dapat na pundasyon ng isang simbahan, ang Kristo. Amen? Amen. Kung ang isang simbahan ay hindi si Kristo ang pundasyon, yun ay hindi ayon sa salita ng Diyos. So, sa mahabang panahon na ako ay wala dito, no? Noong pa man, nung ako ay nandito, ito pa rin yung pinapahayag ko sa mga pulpito, no? Ang Kristo. Dahil ito yung tunay na mensahe na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa bawat simbahan, kailangan natin ang pundasyon natin. No? Hindi mabibuild ang isang simbahan kung mismo ang pastor ay walang pundasyon ng kanyang pananampalataya. Amen? Dahil nakasalalay sa isang namumuna ang pagiging matibay ng isang simbahan. Kung ano yung katayuan ng isang pastor, yun din ang magiging katayuan ng isang simbahan. Pag ligaw ang pastor, ligaw buong kongregasyon. Amen? Dahil ang mga simbahan sa ating panahon ngayon, maraming sumusunod sa pastor. Ngunit ang isang pastor ay may tunay na pananagutan sa harapan ng Diyos. Kaya delikado, no? Delikado o mapanganib talaga ang pagiging pastor. No? Mapanganib. Bakit? Dahil ikaw yung may pananagutan sa kapahamakan ng isang tao. Amen? Amen. So sa isang pastor, kung tayo ay mag-uusap lang sa pira-pira, huwag ka na magpastor. Pang-instruction ka na lang. Magtrabaho ka na lang. No? Para ikaw lang yung mapunta ng impyerno, hindi ka mandamay. No? Ngunit tayo ay tinawag ng Diyos sa pagpapastor. No? So, ang bawat isa tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Lahat ng nakatanggap ng kaligtasan, mayroon kayong privilege na maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi kayo mga taga-upo. Isa kayo sa mga mamalakaya. Amen? Amen. Isa kayo sa mga magsasaka ng Diyos. Amen.
Isa kayo sa mga mangingisda ng Diyos. Ito yung takbuhin natin dito sa mundo. Dahil tayo nga ay tunay na mga alien dito sa mundong ito. Amen. Amen? Amen. So itinatag ng Diyos ang isang simbahan na mayroong pundasyon. Yun ay ang Kristo. Amen. Kung wala ang Kristo, wala yung tunay na pundasyon. Dahil yan, tinatag ng Diyos ang isang simbahan bilang watchtower. Bilang, kung tayo yung mga sundalo, tayo yung mga, yung detachment. Alam mo ba yan? Yung detachment, no? Kung kaya, ang isang detachment ay kung walang connection sa kanyang main, walang connection sa halimbawa Malacanang, so paano makakatawag ng respect? Wala. Amen? Wala. So sa mga anak ng Diyos, habang nandito tayo sa mundo, ito yung detachment natin. Ito yung base natin. Amen. No? Ang pinaka-main ay ang langit. Amen. Yun yung pinaka-main natin. Kung kaya kailangan natin manalangin. Amen. Oh. So, paano natin gagamitin? Diba? Tumatawag tayo sa, halimbawa, yung mga sundalo. No? Tumatawag sila sa main. So, may tinatawag silang code. No? May mga code yan. Alpha, Alpha, Bravo, Bravo. Diba? Charlie, Charlie. Yun. Kailangan namin ng backup. No? At Alpha, no? Kailangan namin, this is Bravo, we need backup. So ano naman yung code natin sa langit? Amen. Kailangan mayroon tayong code na ginagamit. Ano yun? Si Jesus ang Kristo. Amen. Amen? Amen. Walang Kristo, wala kang koneksyon sa Diyos. Yan ang tunay. Amen. Mensahe. Amen. Tama. Kung wala ang Kristo, Walang connection. kahit anong tawag mo sa Diyos, Wala. Wala. no backup. Amen? Amen. Amen. Kung kaya napakahalaga ng church, ito yung base mo. No? Kung dalawa yung inaatinan mong church, mamili ka na. Okay? Dahil walang sundalo na dalawa yung detachment. Amen. Isa lang. O, isa lang. Amen? Amen. Hindi pwede dalawa. Kung saan ikaw ay maglilingkod. No? Walang pulis na dalawa yung kanyang tawag ito? Commander. Ang tawag ito yung kanyang presinto. No? Hindi pwede na dalawa yung kanyang presinto. Kailangan isa lang. Ganun ang mga sundalo. So sa mga anak ng Diyos, no, panghawakan nyo, ito na yung base nyo. Amen. Kailangan lang natin itong palaguin, palawakin. Amen. Ingatan. Amen? Amen. Kung kaya, i-encourage ko ang bawat isa na manalangin for another place para sa ating simbahan. Kasi hindi na enough talaga. Kahit kukunti kayo, nakikita ko napakarami na natin. Amen? Amen. Hindi na ito sapat na lugar para sa atin. Kung kaya, nandun yung prayer natin na magkaroon ng bagong lugar para sa pagsamba natin sa Diyos. Amen. Amen. So ano yung pundasyon ng ating pananampalataya? Ang Kristo. Kung di ang Kristo lang. Amen. Amen? Amen. So ang ipinapahayag natin dito ay ang Kristo. Amen. Kung kaya nung si Pedro ay nandoon sa kanyang pagpapahayag, no? Nung sila ay nangangaral, sabi ng mga relihiyosong tao, no? Namumuno sa isang mga simbahan, sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan o kapangyarihan na mangaral? Ano ang sabi ni Jesus Christ? In Acts chapter 4. No? Anong sabi ni Pedro? Si Jesus ang nagbigay sa amin ng karapatan mangaral o kapangyarihan na mangaral. Amen?
Dahil yung Jesus na ito yung pinatay nyo. Ito yung, tawag ito, pinahirapan nyo. No? Pinako nyo sa cross at namatay at din muling nabuhay. Amen? Itong Pedrong ito, na siyang nag-confess na you are the Christ, the Son of the living God, siya rin din yung nag-confess ng Acts chapter 4, verse 12. Sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay sa atin ng Diyos na sukat kaligtas ng isang tao. Amen? Yun din yung confession natin sa ating pananampalataya. Maging sa simbahan. Kung i-deny natin si Jesus Christ, nasaan yung ating assurance ng kaligtasan? Ito yung pinaka ibinibigay natin na mensahe sa simbahan. Ang magkaroon ka ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Amen? Samba ka ng samba, wala kang kasiguraduhan kung ikaw ay ligtas. Useless. Tumanda ka sa simbahan hanggang ngayon, wala kang kasiguradon. Brother, sister, ligtas ka ba? Ay, di ko nga alam eh. Basta, sisimba lang ako. Di ba? So, malaking kalugihan kung hindi mo nalalaman bakit ka nagsisimba. Dahil ang simbahan, ibinigay sa atin ng Diyos, ito ay lugar ng paglilingkod sa Diyos. Ito ay lugar ng pagpupuri natin sa Diyos. Amen? So ito yung lugar kung saan tayo magiging masaya. Sa mga anak ng Diyos, masaya ang nandito ka lagi sa simbahan. Amen? Kahit nakatira ka sa isang magarang bahay, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, mas masaya ang nasa simbahan. Kung ikaw tinawag ng Diyos. Amen? Sa mga anak ng Diyos, masaya ang nasa simbahan lagi. Pero kung wala kang tunay na kaligtasan, walang amor sa iyo ang simbahan. No? Wala kang puso sa paglilingkod. Pagka sabi nga ay hindi mo nakuha ang kaligtasan talaga, so sabi nga ay dadalawang isip, no? Nagdadalawang isip ka sa paglilingkod, nagdadalawang isip ka pupunta ba ako sa simbahan o hindi. No? So sa mga tinawag ng Diyos, masaya ang maglingkod sa simbahan, sa Panginoon. Amen? Hindi ito, sabi ko nga, ay hindi ito benepisyo ng Diyos. No? Ito ay benepisyo natin. Amen. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, mayroon tayong inaasahan. Amen. In eternal life. Ito yung mayroong reward sa harapan ng Diyos. Amen. Harap ka sa Diyos. Lord, asan reward ko? Bakit? May ginawa ka ba? Kahiyaan na, no? May ginawa ka ba? Naghahanap ka ng reward. Pag hugas ng pinggan sa simbahan, di mo kaya. Ba't ka pa ng reward? Di ba? Di ka nga nakapagbigay ng tinidor sa iyong kapatid. Hanap ka pa ng reward. Amen? Amen. Oh. Ang paglilingkod sa Diyos ay mayroong reward. Amen. Pagharap mo sa Diyos, doon na kayo magsusulit ng Diyos. May ginawa ka ba o hindi? Ngunit, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi ito yung daan. Hindi yan ang daan ng iyong kaligtasan. Amen. Maglilingkod ka sa Diyos dahil ikaw ay ligtas na. Amen. Amen? Amen. Dahil ikaw ay anak ng Diyos na. Yun ang dahilan kung bakit ka naglilingkod. Amen. Hindi ito dahilan para maligtas ka. Amen? Ang pagbibigay natin sa simbahan, pagbibigay ng ikapo, offering,
no? Tawag ito, pag-aambagan, hindi ito utang na loob ng Diyos sa bawat isa. Amen. Amen? Lagi niyong tatandaan, walang utang na loob ang Diyos sa atin. Dahil gawin man natin yan o hindi babawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Ngunit lahat ng ginagawa natin, mayroon reward sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Yan ang mahalaga. So sa church, kailangan natin ipahayag ang una, assurance ng kaligtasan. Tumanda ka na sa paglilingkod, hanggang ngayon wala kang assurance ng kaligtasan. Di lugi. Yun ang sinasabi ko. Lugi ka. Dahil kailangan natin ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Ibinigay sa atin ng Diyos. Kanino? Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kahit nasa maganda kang mga simbahan, kung hindi pinapahayag ng isang simbahan ang kaligtasan, ang kasiguraduhan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ, anong mangyayari? Isa ka sa mga mapapahamak. Lord, naglingkod naman ako buong buhay ko. Hindi kita kilala. Sasabihin. Ano? Di kita kilala. Umalis kayo mapaggawa ng masama. No? Dahil sa huling panahon, may haharap sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpalayas ng mga demonyo. Nakapagpalayas na ba kayo? Hindi pa. Kayo lang lumayas. Ha? Nakapagpagaling ng mga may sakit. Nakapagpagaling na ba kayo? Hindi nga kayo makapanalangin sa sarili ng Lord. Masakit yung paa ko. No? Ano pa? Nakapagpalayas sa mga demonyo. Nakapagpagaling ng mga may sakit. No? Ngunit anong sabi ng Ama? Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Umalis kayo mapaggawa ng masama. Maraming church. No? Maraming church. Maraming religion. No? Na ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ sa ano? Sa kapirahan. Amen? Amen. Ano laging sinasabi? Magbigay kayo. No? 10% pilit pa talaga. No? Aabangan yung iyong sahod. Magsahod ka, kailangan 10% bigay mo sa Panginoon. Di ba pwedeng hayaan mo siyang magdesisyon? No? Amen? Amen. Sa kapirahan. So, hindi natin na maraming church na hindi nila nakikita bakit anong dahilan ng 10% na yan in Malakias chapter 3. No? Anong dahilan? Para maayos ang simbahan, para matupad, tawag ito, magkaroon ng sapat na pangangailangan ang isang simbahan, ang isang templo. Amen. Amen? Para matugunan, yun, ang lahat ng pangangailangan ng simbahan. Amen. Yun yung dahilan, bakit may 10%? Amen. Sa 10%, no? Sa 90%, pagpapalain ka ng Diyos. Pagka kinuha natin yung 10%, paparusahan tayo ng Diyos. Madalas kinukuha natin yung 10% pa. Hindi sapat yung 90%. Lord, kulang talaga. No? Hindi talaga makapag 10%. Lord, ang sahod ko ay 1,000 a month. Kaya pa. Magkano 10% ng 1,000? 100. Kaya pa. Maluwag pa sa atin, no? Lord, nakapag sa isang buwan is 10,000. 10%, 10,000. Kaya pa, no? 1,000. Kaya pa, pero hindi na mahitsura yung yung mukha. No? Talagang makikita mo. Lamukos na lamukos.
ano ba talaga to? Ibibigay po ba o hindi? Kaya yung mukha ng pera ay talagang ipit na ipit, no? Problemado. Pero sige, kaya pa ang 1,000. Oh, kumita ka 100,000. 10%, 10,000. Dako, may question na. Gumano na. Baka gamitin lang ito ni pastor sa ano? No? Walang kahirap-hirap si pastor, may 10,000 agad. No? Iwasan natin yung mga ganong kaisipan. No? Dahil yan ay pananagutan naman ng pastor. Amen? Amen. Ang lahat ng pangangailangan ng isang simbahan, yan ay pananagutan niya sa harapan ng Diyos. Amen. Anong pananagutan ng bawat isa? Yung iyong handog, ang iyong service sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Huwag mo lang intindihin yun. But you have to pray, Lord, ang aking 10%, ang aking offering sa simbahan, Lord, I pray na magamit for the mission. Up to the end of this earth. Amen. Amen? You have to pray para hindi ligaw yung pastor. No? Mamaya, ibili ko yan ng nausan, di lugi kayo. No? So ngayon naman, para hindi naman magkaroon ng matinding pananagutan ng pastor, ang pastor naman mag-appoint, ikaw na humawak. Delikado ako dun. So ngayon naman, ang mga officer naman, sila naman yung hahawak ng finance ng simbahan. So hati-hati tayo. Anong pananagutan? Bata ko lang. Hati-hati tayo. Kanya-kanya tayong harap sa Diyos. Para may masisi ako, dating ng no? Lord, sila yun, no? Binibigay ko lang sa kanila yun. Eh. So, officers na may hawak ng finance ng simbahan, you have to pray. No? Lord, mas marami pang sabi nga, offering para saan? For the mission. Yun yung prayer ng bawat isa. Amen. No? Maliit na simbahan hanggang sa lumalaki. Hanggang sa nakakapaglagay din tayo ng iba pang regional church. Amen. Yan ang purpose. Sa 10%, anong sabi ng Diyos? Iingatan ko ang iyong upasan. Ang inyong upasan. Iingatan niya. Lahat ng ating source of income, iniingatan yan ng Diyos. Amen. Kung mapapansin natin, maraming nagsasabi, Lord, ang laki naman ng sahod ko, bakit kulang pa din? Amen? Ba't may isang tao na maliit lang ang kanyang kinikita, anong sabi? Sapat naman. Amen? Amen. So, hindi talaga nakabase sa laki ng kita o sa liit ng kita. Amen. Nasa pananampalataya man. Amen. Amen? Amen. Dahil pagka malaki ang kita, no? Anong ginagawa? Okay. Imbis na 30-30 lang ang bili na cellphone, ang binili, yung iPhone. O, di mas malaking ilalabas mong finance. Diba? Imbis Android lang, ang gusto mo naman, iPhone. iPhone na. Kasi malaki ang kita mo. So, hindi nagiging sapat. Diba? Dahil ang tao ay walang kakontentuhan talaga. Amen. Walang kakontentuhan. No? Paulamin mo ng gulay, ang gusto talaga steak. At hindi talaga hindi sapat talaga yung kita. Dahil magkano lang naman ang gulay is 100 pesos. Yung steak naman is 450. So, ganun. Hindi sapat. No? Pareho lang naman yan, nakakabusog. No? Gulay at steak, so pareho lang nakakabusog. No? So, ang tao lang talaga ang may problema. Amen? Amen. So, sa isang simbahan,
kailangan malinaw sa atin kung bakit tayo nag-o-offering, nag-15%. Amen? Bakit tayo pumupunta ng simbahan para magpuri sa Diyos? Hindi yung magbawas tayo ng kasalanan. Hindi yun. No? Bawasan mo yan, still ikaw pa rin ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. No? Kaya sabi nga, pag kunti man ang iyong nanakawin o malaki man ang iyong nanakawin, still pag nanakaw. So, ganun pa rin. Amen. No? Ang kaligtasan natin ay binigyan tayo ng kasiguraduhan Amen. sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen. Hindi tumitingin ang Diyos kung ano yung mga nagawa natin na pagkakasala sa harapan ng Diyos. Dahil alam naman niya. Alam niya na ikaw ay makasalanan. Amen. Di ba? Oh, pipwestyunin niya pa ba yun? Hindi na. Hindi na. No? Hindi na. Dahil alam na niya. Amen. Ngunit binigyan ka ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng tunay na kaligtasan. Sure ka Sure. na ikaw ay ligtas. Amen. Sa pamagitan nino ng binhi ng babae. Bye. Amen? Amen. Yun ay si Hesus Kristo. Amen. Siya yung binhi ng babae na binigay sa atin ng Amen. Diyos. Amen. Na magwawasak sa ulo ng diablo. Amen. Amen? Amen. Yun yung assurance natin ng ating kaligtasan. Amen. Walang iba. No, walang iba. So in Galatians chapter 4 verse 45, si Apostle Paul believed that Jesus is the offspring of the woman that God word given in Genesis 3:15 and Isaiah 7 verse 14. Amen? Amen. Sa pananampalataya ng mga anak ng Diyos sa binhi ng babae, mayroon silang kaligtasan. Ano yung pastor? Nung panahon, wala pa si Kristo, may kaligtasan ba sila? Yes, mayroon. Sa pananampalataya sa binhi ng babae. Amen. Amen? Amen. Pagka nawala yung pananampalataya nila sa binhi ng babae, no, binibigyan sila ng Diyos ng mag-guide sa kanila na sumampalataya. Yun ay ang prophet, priest, and king. Amen. Yan yung nag-guide sa mga Israelites para sumampalataya at magpatuloy yung pananampalataya nila sa Diyos. Amen. Ngunit anong ginawa? Sa mga propeta, pinagpapatay. Sa hari, saan nakatuon ng isang hari? Sa mga posisyon, sa authority, sa kapangyarihan. Sa mga pari, saan na rin nakatuon? No, sa mga tithes and offering. Una pa silang sumusungkit na malalaking tinidor. No? Kasi ang handog doon is mga hayop, no? Hayop yun, animals, ha? Hindi yung mura. Mahal yun, no? So, imbis na sinusunog, ang ginagawa ay pinakukuluan. Pinakain. So, galit ang Diyos. So, ano nangyari? Pinadala niya ang Emmanuel. In Isaiah chapter 7 verse 14. Amen? Emmanuel. God is with us. Yun ay si Jesus Christ. Para bigyan tayo ng assurance na ikaw ay ligtas. Amen? Hindi tayo hindi sinugo si Jesus Christ para sa walang katuturan. No? So maraming simbahan, ito ay sinasabi, declaim, no? Kiniklaim nila na ang kanilang simbahan ay si Kristo ang nagtayo. No? Ngunit, religion, nag-umpisa sila kay Jesus Christ, tanggapin mo si Jesus Christ, no? Dahil ikaw ay makasalanan, pangalawang meeting nyo, ano sasabihin nila? Hindi na ang Kristo. Kundi, saan ka na? Uy, andyan si pastor. No? Bawal kumain ng dugo.
No? Oh, bawal iinom. So, saan na nakataon? Sa kanilang doktrina. Ayun. Sa kanilang doktrina. Hindi na ayon sa pananampalataya ni Kristo. Nasa mga tradisyon na. O mula sa ating mga ninuno, ganito ang ginagawa nila. So, hindi na ayon kay Kristo. So, manag-ingat ang bawat isa. Yun ang pinaka-biling-bilinan ni Jesus Christ. Mag-ingat ang bawat isa nang hindi kayo mailigaw ng sinuman. Napakahalagang papel ng isang simbahan na hindi mailigaw yung mga tupa sa maling pananampalataya. Ganon yung accountability ng isang pastor. Ganon ang pananagutan ng isang anak ng Diyos. No? Pagka nailigaw mo yung isang tao, pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Amen? No reward. Walang reward. So, kayo nang bahala kung kayo ay ligtas o hindi. Bahala kayo doon. Dahil ang kaligtasan, ito ay tipan nyo sa harapan ng Diyos. Individual, tipan. No? So, kung ikaw ay nasa sayo, ligtas ka ba o hindi, ikaw na, magbalanse. Amen? So, napakalaga na mayroon tayong assurance ng kaligtasan sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. Amen? Assurance. Pangalawa, assurance ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ninyo. Sa pamagitan ni Jesus Christ. Lord, ako'y makasalanan. Yes, tayo talaga'y makasalanan. So, ngunit, binigyan tayo ng Diyos na tayo ay pinatawad na ng Diyos. No? Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. No? Lord, ako'y nagkasala. Hindi na ako pupunta ng simbahan, parang hindi na ako karapat-dapat pumasok dyan. No? May guilt feeling. No? Hindi ako papasok dyan dahil ako ay manginginom. Hindi ako papasok ng simbahan dahil ako ay drug addict. So yun yung kaisipan ng maraming tao. Bakit ayaw sa loob ng simbahan? Baka masunog ako dyan. Yun yung kaisipan ng maraming tao. Diba? In general. Hindi na ako karapat-dapat pumasok sa isang simbahan. Diba? Bakit? Walang assurance na siya ay pinatawad ng Diyos. Oh. Sa mga anak ng Diyos, ipahayag nyo na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Amen? Dahil ang pumupunta ng simbahan, sila yung mga taong nakatanggap ng kaligtasan. Kung kaya pumupunta sila sa simbahan. Kung sinasabi mong ikaw ay makasalanan, ay nararapat lang na pumunta ka ng simbahan. Amen? Amen. Dahil ang simbahan, doon ipinapahayag ang assurance na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. No? Dahil sa mga pagtitipon na ganito, doon mo nakikita na tunay nga ang bawat isa makasalanan. Makasalanan ang bawat isa. Ako din makasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ikaw ay pinatawad sa pamamagitan ni Jesus Christ. Assurance. Kasiguraduhan na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Amen? Kung kaya, sabi nga ni Jesus Christ, walang judgment. Oh, judgmental ka man. Di ba? Nabuo yung salitang judgmental. No? No one can judge. But, sabi nga, kaya mo siyang dalhin doon sa tunay na tawag ito, pagsisisi. No?
Kahit magsisi ka, Lord, ako nakapatay, sorry. Halo na yung uhog mo at luha. No? Kung hindi mo nakita ang kasiguraduhan ng iyong kaligtasan sa kamatayan ni Jesus Christ, useless. Yung luha mo at uhog mo naghalo na. Kakaiyak. Dahil guilty ka doon sa ginawa mo. Amen? Amen. Kung kaya mag-ingat din ang mga anak ng Diyos. Kasi sa nagiging overconfident din yung mga anak ng Diyos. Nagiging mayabang din. No? So, mag-ingat din. Baka sumubra. Ngunit nandoon yung ating pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Lord, maraming salamat sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa akin. Amen. Amen. Yun yung tunay na pagsisisi. Amen? Yung pagtanggap mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, kawalang pananampalataya mo sa Diyos, ngunit ngayon, ikaw ay may tunay na pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Amen? Yan yung tunay na pagsisisi. Kahit ilang bisis ka sumunod ng prayer ng pagsisisi, tapos hindi mo nakita na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, ikaw may kasiguraduhan na ikaw ay pinatawad na useless. Amen? Amen. So napakahalaga. Alam mo yung assurance o sure ka doon sa pananampalataya mo. Dahil sa, sabi nga, nagpapatuloy ang pagkakasala ng isang tao kung hindi siya nakatagpo ng Kristo. O, tingnan natin. John chapter 16 verse 9. Pakita natin, Francis. John 6 verse 9. Ano yan? Sabay-sabay basahin. May isang batang lalaki Dito na mayroong limang tinapay na sibada at 2 isda. Natagpuat gaanan na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa In John chapter 16. 16. No, verse 9. Ano yan? Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. Taas. Ha? tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisimpalataya sa aking Okay. Ano sabi? sa kasalanan. Tungkol sa kasalanan. Sapagkat hindi sila Hindi sila nagsisampalataya sa akin. Amen. In accordance, in regard to sin, because they don't believe in me. Sa English, mas maganda. Diyan, nabubulol tayo, no? Tagalog kasi, no? Sa English, in regard to sin, because they do not believe in me. Tungkol sa kasalanan, dahil hindi sila sumasampalataya sa Hindi akin. sila nagsisampalataya sa akin. Yun yung kasalanan. Na nagpapatuloy. Bakit nagpapatuloy na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos? Dahil wala kang pananampalataya kay Kristo. Amen? Pag wala kang pananampalataya kay Jesus Christ, na siya yung Kristo, siya yung daan patungo sa Diyos, so, nagpapatuloy ang kasalanan mo. No? Dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, na siya yung Kristo, ang iyong kasalanan ay napawi na. Amen. Yan ang assurance natin na ikaw ay pinatawad ka ng Diyos. Amen. Assurance of salvation. Amen? Assurance, the forgiveness of sin. Okay? Dahil kung hindi natin to alam, hindi rin natin malalaman na ikaw ay mapagtagumpay sa buhay. Amen.
Amen? Assurance of victory. No? Kasiguraduhan na ikaw ay mapagtagumpay sa buhay. Amen. Amen? Lord, ganito lang ako. No? Ganito lang ako. Lagi na lang. Naaawa tayo sa sarili. Ganito lang lagi. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng assurance ng katagumpayan. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ano yun? In time of temptation, God provide a way out for us to endure. Amen? In what situation we have, God prepare way out. No? Binibigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip na mapag-isipan natin paano natin malalampasan yung isang problema. Paano tayo makakatagal sa isang problema? Amen? Binibigyan tayo ng Diyos ng way out. Ano bang nakalagay dyan? Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao tapat ang Diyos, na hindi niya itutulog na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Amen. Kundi kalapit din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para mapagtagumpayan natin lahat ng sitwasyon na ibinibigay sa atin ng mundo. Amen. Amen. Kung kaya, we are sure na ikaw ay mapagtagumpay. Amen? Amen. Kung titingnan natin, sa financial aspect ng buhay natin, hindi tayo mapagtagumpay. Kasi wala ka namang pera, wala naman tayong pera. Ngunit kung titingnan natin ang buhay ni Lazaro, nung siya ay namatay, siya ay nasa piling ng Diyos. Amen. No? Sa kabila ng kanyang kahirapan, nandoon yung matibay na pananampalataya niya sa Diyos. Amen. No? So, ganoon din tayo. Hindi pa naman tayo umabot sa ganung sitwasyon. Sumampalataya ka na. No? Sumampalataya na tayo Amen. sa Diyos. No? Huwag nating hayaan na danasin pa natin yun. Amen? Amen. So, assurance of victory. And then, assurance of prayer answer. No? Anong number ng Diyos? 7. Jeremiah chapter 3 verse 32. Call unto me. Uy, tawag ka. Amen? Oh, ano yung code? Anong code? Kristo. Oh, si Jesus. Call unto me and I will answer you. Sa pamagitan ni Jesus Christ, sabi niya nga, tumawag kayo sa akin. Hingin ninyo lahat ng iyong maibigan. No? Lahat. At gagawin ko sa aking pangalan. Amen? Amen. Gagawin niya. Kaya natatawa ko pag may naririnig akong choir. Anong sabi nga ni Jesus Christ? Seek ye first the kingdom of God and all these things will be added to you. Anong sa choir, di ba? May choir. Ano yan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tapos nagkukuros na pagdating na and those things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, saan na? Malakas ang boses pagka all these things shall be added. Sa seek ye first, ang hina. Seek ye first. No? Pagdating sa all these things shall be added unto you. Ang lakas ng boses. No? Kingdom of God. Amen? Amen.
Ano nga sabi ni Apostle Paul in Corinthians chapter 3 verse 16, kayo ay templo ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Kung paano sinabi ni Jesus Christ, I will build my church upon this rock. No? I will build my church upon this rock. Yan ay tipan ng Diyos sa iyo. Siya'y mananahan sa inyo, sa bawat isa. In 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Tingnan natin. Kasi lagi lang natin na nakikita ang banal na Espiritu. No? In 2 Corinthians, andyan na ba? Chapter 13 verse 5. 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Ha? Hindi nyo ba nalalaman yun? Kaya laging i-check yung sarili nyo. Kung kayo'y nasa pananampalataya pa, o wala na. Amen? Hindi nyo ba alam na si Jesus Christ na nasa sa inyo? Ang banal na Espiritu na nananahan din sa inyo. Always check. Kung ito pinapakinggan natin na mensahe ay pananampalataya pa kay Kristo o hindi. Lagi nyo tatandaan, maraming gospel. Maraming gospel. Ngunit, ang magbibigay sa iyo ng eternal life ay ang gospel o ang mabuting balita na ayon lamang kay Kristo. Amen. Amen? Amen. Maraming gospel. Totoo yan. But, ang magbibigay sa atin ng eternal life ay ang mabuting balita ni Kristo. Amen? Yun yung tunay na, sabi nga ay tunay na assurance natin. O kasiguraduhan nang tayo ay mapagtagumpay. Amen? Amen. Assurance of prayer answer. Diba? Jeremiah chapter 3 verse 33. Yan yung number. Lagi natin tatandaan, yan yung number ng Diyos. No? 33 verse 3. Ay, 3 verse 33. No? So, may assurance tayo na tayo ay sinasagot ng Diyos. Lahat ng panalangin natin. Amen. Amen? Amen. Ngunit, ang sagot ng Diyos is according doon sa pananampalataya mo. Amen? Dahil hindi lahat pareho ang level ng pananampalataya. May iba dyan, mahina ang pananampalataya. Yung iba dyan, walang pananampalataya. Kahit anak na ng Diyos. Amen. No? Wala talagang pananampalataya. Kung kayo nung sina Pedro ay ando doon na, ay binabayo na ng unos, so sila ay nagugulmihanan dahil si Jesus Christ ay patulog-tulog lang doon sa kanyang silid, no? Barko, ano? Panginoon, hindi mo ba nalalaman na tayo ay binabagyo, malulunod na tayo? Kawalan pananampalataya. Kawalan ninyong pananampalataya. Ganon din tayo. Pagharap natin sa isang sitwasyon, kailangan nandoon yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kahit anong sitwasyon. So, assurance of answer prayer. So, call unto me. Sa pangalan ni Jesus Christ, lahat ng iyan ay gagawin ng Diyos. So, ano yung purpose ng Diyos? Anong purpose? Para maglingkod sa Kanya. Amen? Amen. Eh, yung purpose ng Diyos, bakit kapag papalain ng Diyos? No? Bakit kailangan natin maglikom ng pera? Para sa simbahan, for the next generation. Amen? Hindi na ito para sa atin.
for the next generation. Para sa panahon ng sila naman ay maglingkod, maalwan na sa kanila. No? Hindi tulad sa ating panahon na hirap. No? Maalala ko nung ako ay bata pa, yung simbahan namin is 8 kilometro mula doon sa bahay. No? Kasi ang simbahan namin kung nasa Bato, Barangay Bato, and then kami ay nakatira dito sa Biliran, di ba? Ilang kilometro yun, no? Walang sasakyan. Talagang naglalakad lang kami, no? Makarating, sinisipa-sipa lang namin yung bato, no? Hindi mo na mamalayan, ito ay malapit na sa bahay. So, ganun yung simbahan namin. So, noon, naranasan ng aming mga magulang yung hirap. Ngayon naman, medyo maalwan na. No? Sa panahon ko. Kasi may mga sasakyan na. May motor na. So, medyo maalwan na sa paglilingkod sa Diyos. Amen. No? Ganon din for the next generation. Mamaya, ang kanilang mga service na ay mga aeroplano. No? May mga hilipad na tayo. May hilipad na dito sa simbahan. Kasi mga service na magbatang kung helicopter, aeroplano. Diba? In the future. Diba? Yung mga kotse ay lumilipad na. Mga hilipad, no? Simbahan. Kailangan may hilipad na, lagyan na. Diba? Parkingan ng taas. So, ganito natin nililikom yung finances ng simbahan. Hindi na ito sa atin. For the future generation. Amen? Yun ang purpose nun is paglilingkod sa Diyos. Amen? Kahit gaano kaganda ng isang simbahan, kung hindi naglilingkod sa Diyos, hindi naglilingkod kay Kristo, nonsense. Walang kwentang simbahan. Amen? So, napakahalaga na alam natin yung mensahe ng isang simbahan. Amen? Next is the assurance of guidance of the Holy Spirit. Amen? Ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Amen? Ang Diyos noon, nung sa kapanahonan nila Moses, nagpapakita ang Diyos. Sa panahon ni Abraham, nagpapakita ang Diyos. No? Saan yung anghel? Sa panahon ni Abraham, no? Sa panahon ni Jacob, saan yun ng tao, kung kaya napag-isip-isip ko noon, no? Bakit nakipagbuno si Jacob? Di ba? Sa Diyos, sabi nga, siya ay nakipagbuno doon sa Diyos. Tinalo niya pa yung Diyos? So, iniisip ko. Yun pala, ang Diyos ay nag-anyong tao. No? Kung kaya nung tagal nilang pagbubuno ni Jacob, kapag alam niya, hindi to ata nanghihina, hindi talaga ito tao. No? Nung sabi ng Diyos, bitawan mo na ako, magbubukang liwayway na. Ay nalaman ni Jacob na hindi ito tao. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pagpapalain. Sige na, pagpalain na kita. Ayaw pa rin siya bitawan. Di yung tagiliran niya ay yun yung na-damage. Kaya maglakad si Jacob ay ika. No? So saan yung tao? So magkapag-question ba tayo sa Diyos kung makan yung tao siya? Ha? Sa panahon naman ni Abraham, ang kanyang magulang, saan yung anghel? Di ba 3 sila na pumunta kay Abraham at siya ay nanikluhod. Panginoon, hayaan mo kami na paghanda ko kayo. So, nandoon yung pagkilos ng Diyos. So, sa panahon naman ni Jesus Christ, nagsasalita si Jesus Christ sa kanila. Sa ating panahon ngayon, ang banal na Espiritu. Amen. Amen? Amen. Kung kaya, yung assurance ng kaligtasan natin, nasa kay Kristo. Ang guidance natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Amen?
Dahil pagka nagsalita ang Diyos, namukhaan, no, Patay ta. patay ka. Nabubuwal yung tao. Hindi kayang humarap ng tao sa Diyos na mukhaan. Amen. Amen? Mamamatay ang tao. Amen. Kung kagaya, nag-aanyo siyang anghel, no? Nag-aanyo yung tao, Amen. kasi namamatay ang tao. No? So, iniingatan tayo ng Diyos. So, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, tayo ay ginagayad naman ng Diyos. Amen. Amen? Oh, so, yan yung ano natin, guidance, assurance, kasiguraduhan na ikaw ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Dahil bago siya, si Jesus Christ, bago siya bumalik sa langit, isinugo naman ang Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen? Amen. So napakahalaga ng isang simbahan kung ano yung pundasyon. Kung walang pundasyon ng isang simbahan, madaling mabubuhay. Amen. No? Kung ang bawat isa walang matibay na pundasyon, ang simbahan ganun din walang pundasyon. Amen? Amen. Kung isang pastor walang pundasyon sa pananampalataya, ganun din ang mangyayari sa isang simbahan. Ganun din ang mangyayari sa kongregasyon. Amen. Mabubuhay. Magkawatak-watak. Edi, ano mangyayari sa isang simbahan? Sarap. Dissolve. Wala na. Oh. Bakit? Walang pundasyon. Amen. Amen? Dahil ang tunay na templo ng Diyos ay ang bawat isa. Amen. Hindi talaga yung simbahan. Hindi. Ito lang ay lugar ng pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Amen. Lugar kung saan tayo magpupuri sa Diyos. Lugar kung saan tayo maglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat o Diyos na tunay nga kami ay may tunay na kaligtasan sa pamagitan ng Hesus Kristo. Tunay na katagugpayan sa pamagitan, Panginoon, ng Kristo na yung pinagkaloob sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensahe sa umagang ito. Ipatuloy, Panginoon, namin itong pinapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos. Salamat sa ating mensahe ng Panginoon na kung saan